May buntag inyong tanan. Magandang umaga sa inyo lahat. Dito na naman ako, si Mario. Gagawa na naman ako ng isang video tungkol sa Bitcoin. Ang pag-uusapan natin ngayon is Bitcoins 24/7 na open sila. They're basically around the clock market. Anong kaibahan yan? If you're used to the stock market, kagaya ng S&P 500, or if you're used to investing in stock, dito sa US, bukas sila from on Eastern time from 9 to 1 p.m. So, alas 9 ng umaga, bubukas sila, alauna ng hapon, sirado na sila. And maghihintay ka na naman the next day para mag-invest or mag-trade kung gusto mo mag-trade. Pero ang Bitcoin, bukas hindi sila nagsisirado. They're open round the clock. 24/7 ang trading nila. So, anong ibig sabihin nun? What's the difference? Bakit sila mas maganda yung 24/7? Kasi kung nagbubukas sila, yung traditional finance, basically the stock market, sila ang nagko-control ng opening at saka closing ng trading. Pero sa Bitcoin, walang nagko-control nun, bukas. So, 24 hours a day, 7 days a week, hindi natutulog. So, ang maganda nun, tayo ang may control sa pera natin, hindi ang bangko or ang S&P 500 or ang mga stock market na sila ang nagko-control. Pagkatapos nun, wala ka nang magagawa. After it close at 1 p.m., you can't do anything. So if kung nagbabagsak yung mga presyo, wala kang magagawa. Pagising mo, bagsak na. You can't control it. Sirado rin sila sa weekends, holidays. Hindi kagaya ng Bitcoin, hindi nagsisira. So, ang nangyayari nun na ang investor, they can buy, they can sell, they can trade Bitcoin any time of the day or night, kahit saan sila. Kahit na sa US ka, nasa Pilipinas ka, all over the world. Yung 9 to 5 para sa US market, kailangan gumising ka ng, kung iba ang time slot mo. Kagaya ko, nasa West Coast ako. Nag-uumpisa alas 6 ng umaga, natatapos ng alauna. Alauna ng hapon. So, mali pala ako. Ang sa East Coast is from 9 a.m. hanggang 3 p.m. 9 a.m. hanggang 3 p.m. Kasi sa West Coast, 6 a.m. to 1 p.m. Pasensya na lang. So, yung time ko is from 6 a.m. to 1 p.m. Tapos sirado na, you can't do anything about it. So, yung liquidity, nawawala. Ibig sabihin, kung gusto mo ibenta, hindi mo mabibenta. Maghihintay ka na naman ng umaga. Hindi kagaya ng Bitcoin. Kung gusto mo ibenta, anytime, mabibenta mo. Ang Bitcoin, pareho lang all over the world. Kahit na anong time zone mo, at saka anong region ka nakatira. They are open 24/7. So, walang nagko-control sa oras niya. So, ang liquidity, ibig sabihin ng liquidity, makukuha mo yung pera anytime. At saka, pwede kang, kung ayaw mo na, ibenta mo, exit cash position mo, makukuha mo yung pera sa price na gusto mo. Hindi maghihintay ng umaga na naman, maghihintay kung anong oras, kung anong price ng Bitcoin na pwede mong ibenta. So, yung traditional financial market, wala kang magagawa yung panahon na close yung session nila. So, hindi kagaya ng Bitcoin. Kung kahit na anong oras, kung matitingnan mo lang,
kung gusto tumingin ng umaga at gabi, makikita mo kung tumaas ba yung presyo at saka bumagsak ba yung presyo. So, wala nang market gaps. Pero ang problema nun, magiging volatile kasi nagbo-buy and sell anytime eh. So, part rin niya sa bakit mataas ang volatility sa Bitcoin. Kasi any time of the day or night or weekends, may bumibili, may nagbebenta. So, maraming activity. Hindi kagaya sa stock market na yung oras nila, kung natutulog, wala masyadong gumagalaw. Wala masyadong activity. So, mas maganda talaga ang 24/7 in terms of if you're a trader or investor, lalo na kung trader ka. Kasi talagang mababantayan mo yung how the market goes. Kung investor ka, it doesn't really matter. Basta bili ka lang. Yung long term yung goal mo eh. So, hindi mo ibibenta talaga yan eh. So, kung meron kang high conviction, you don't have to sell it. You can just stick with it. Then, bili ka lang na bili. And then, 5 years down the road, 10 years down the road, doon mo na ibenta. So, it doesn't really matter kung anong price ang nakikita mo. So, ang masasabi ko na lang, the 24/7 is talagang advantage para sa atin, which doesn't happen in a regular market. That's my experience and I'm happy. Yun na ang problema. Ang problema ko, tingin ako ng tingin sa account ko eh. Dapat I should be looking all the time kasi alam mo na kung titingin ka, papasok ang FUD or ang FOMO. Alam mo naman yung FOMO, fear of missing out. Kung nakikita mo tumataas na tumataas, you end up buying and buying, mahabol ka sa presyo na gusto mo tumaas. Or kung bumabagsak, papasok ang FUD, yung fear, uncertainty, and doubt na makikita mo. So, sometimes, mas maganda yung hindi ka na lang tumingin. So, and that's the mistake. That's yun na mahirap sa 24/7 kung wala akong time, kasi nasa telepono lang yung natin, yung platform natin eh. You can always open it and tumingin. And it takes discipline na hindi tumingin. Pero alam mo naman, I'm retired, kung wala akong ginagawa, nanood ako ng TV, then I turn on my cell phone, and not only that, alam mo na yung mga platform like Robinhood, they nagbibigay sila ng notice eh, kung tumaas masyado ang Bitcoin, malalaman mo eh, so, or bumagsak, they give you a notice. So, ang mangyayari, titingnan ko na naman, and that plays with your emotions. You get scared or you get excited, and that's not a way to basically invest. You should just buy it and forget it. That's the way it should be. Kasi kung gagawin mo yan, walang mangyayari. Kakalimutan mo lang eh. Tutulugan mo lang. Hintayin mo lang na tumaas. Pero mahirap gawin. So you have to have discipline na hindi tumingin. Pero that's part of life. I'm used to it. Kasi ang problema lang, nagtitrade din ako ng konti. Tinitrade ko yung mga crypto eh. Yung kagaya ng Doge at saka Avalanche. Meron akong dalawang ngayon, bagsak. So, hinihintay ko tumaas. Kahit 5 to 10% lang tumaas, bibenta ko na agad. Because I'm trading that. Pero ang Bitcoin, I don't really wanna know. Gusto ko lang kalimutan na just sleep on it and then just pagising mo, doon mo na ibibenta. And that's our lesson for today. Very simple. It's basically that 24/7. So hopefully you enjoyed that. So another episode. And don't forget to subscribe and like. Maraming salamat. Thank you. Bye.